Ang Toyota Innova ay isang compact MPV at isa sa mga pinakamahusay na ibinibenta ng Toyota Motor Philippines na may 7-seating ang capacity at 8-seating capacity naman sa ilang variant nito. Ang modelong ito simula nung unang inilabas noong 2005 sa pinakaunang generation ay umani na ng maraming papuri sa lahat ng mga consumer at mga nakagamit na nito sa pagkakaroon ng napaka-reliable, durable na talagang maaasahang kalidad sa pangmatagalan. Ang Toyota Innova ay nasundan pa ng maraming generation. Noong 2016 ang second generation nito at noong 2021 ang pinakahuling generation nito ay may bagong pag-upgrade sa external na disenyo. Dinagdagan ng maraming feature at security at mas in-enhance ang makabagong performance level. Bibili ka ng isa sa mga 7-seater car ngayong taon, isa sa may re-recommend ko sa iyo ay itong Innova. Naglalaman ng napakaraming kakayahan mula sa pagiging malakas na makina, matibay na klase ng mga suspensions at talagang makakasulit ka sa bagong disenyo nito. Malakapsul pa rin naman ang kabuuang hugis tulad ng sa dati. Na-refresh nga lang ang pangharap na disenyo at mas ginawang elegante. Meron itong malaking front bumper grille, radiator na nakapalibot ang chrome garnish. Mas pinanipis ngayon ang mga headlamp at may mga bagong disenyo rin ng fog lamp. Sa side profile naman, makikita pa rin ang iconic na disenyo nito. Isang IMB platform na pwede ring sabihing SUV sa laki ng body figure ay makukuha mo na rin ang malaking espasyo sa interior. Ang rear portion naman kasama ng mga rear combination lamp ay nagbibigay dito ng mas compact attire. Isang maasahang utility na ginagamit din ng ilan hindi lamang bilang service araw-araw, kundi pati na rin sa pagnenegosyo at panghakutan. Ang Toyota Innova ay mayroong ngayon 6 na klase ng variant na pagpipilian, depende sa kung ano ang magugustuhan mo. May automatic at manual nito at may kabuuang sukat ang gulong na 215/55R17 at 205/65R60 naman sa iba pang variant. Pagdating sa suspensions, ito ang isa sa pinaka nagugustuhan dito ng marami dahil sobrang tibay daw kasi. Maraming nakapagsabi kabilang na ang mga owner nito na tumatagal daw ng 6 hanggang 9 na taon bago pa tuluyang masira ang bawat suspensions. Well, ano nga ba ang klase ng suspensions na inilagay dito? Ang front ay nilagyan ng double wishbone suspensions habang ang rear suspensions nito ay naka multi-link with coil spring at may mga shock absorber na kasama. Habang ang braking system naman na inilagay dito ay naka ventilated disc type sa front at naka drum brake type naman para sa rear brake. Pagdating sa makina, itong Innova ay pinapagana ng 2.8-liter diesel engine, 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft. Meron itong fuel supply system na CRDI, fuel injected type, at naka Euro 4 emission norm compliance na rin. At base na rin sa ilang mga nakagamit nito, ay may katipiran kumonsumo itong Innova. Pagdating kasi sa city ride, kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 15 to 16 kilometro pag sa city ride. Pero pag sa highway, ito ay kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 21.6 kilometro na layo ng takbo. Ganyan katipid ang modelong ito kaya magpahanggang ngayon ay talagang tinatangkilik ng marami, lalo na ng mga naghahanap ng pampamilyang sasakyan. Meron din itong 55 liters na fuel tank capacity at may 2 klase ng transmission depende sa variant na pipiliin mo. Ang automatic transmission ay may 6-speed variable gear shifting, habang ang manual transmission naman na klase ay may 5-speed gear shifting naman. At ang nagagawang maximum output naman nito ay umaabot ng 168 to 172 horsepower sa kada 3,600 RPM. Habang ang maximum torque naman nito ay umaabot ng 3 Nm sa kada 3,400 revolution per minute. May average top speed itong modelo na umaabot ng 180 km per hour. Ang ilan pang mga features na makikita natin sa external ay ang headlamp na naka-LED type na, kasama ang LED type na daytime running light, maliban sa combination lamp system na naka-bulb type pa. Pagdating naman sa ilan pang mga bagay katulad na lamang ng interior features nito, may 7 hanggang sa 8 upuan sa loob nito na makikita mo kaagad dito. Adjustable at foldable ang seats, may center armrest sa second row seats, mga kasamang headrest na rin.
pero hindi pa ito naka-leather seat cover. Pagdating sa dash panel, makikita ang 7-inch size display na infotainment system nito. Meron na rin itong kasamang Apple CarPlay at Android Auto. At ito ay exclusive lamang para sa mga top variant na klase. Kaya kung gusto mo talaga ng mas kumpleto at mas prepare mo ang mas mataas na presyo, ang top variant ang piliin mo. Bukod sa TV screen, meron din itong Bluetooth connectivity, FM and AM radio, smartphone connectivity at the touchscreen pa. Nasinamahan ng smart device link na rin. Meron pa itong 6 na speaker, the touchscreen at may voice control system. Kaya talagang malilibang ka rin lalo na sa mahahabang biyahe. Isa pa, itong top-end variant ng Innova ay nilagyan din ng maraming convenient features. Gaya ng ignition system nito na naka-push start button na rin at di keyless pa. Ang manubela nito ay puno ng mga remote key system o tinatawag na multifunctional steering wheel para sa pagpapagana ng ilang features gaya ng phone connectivity, audio sounds at marami pa. Nilagyan din ito ng foldable table na may kasamang cup holder. At ang maganda pa rito ay meron ito sa loob ng mga mini compartment na parang maliit na refrigerator na kung saan may mababang temperature na pwede mong lagyan ng inumin na gusto mong palamigin. Mas mababa kasi ang temperature dito kaya kahit mga inumin o anumang mga pagkain ay pwede mong mapalamig sa loob nito. At meron din itong napakalamig na aircon system na may kasama ng auto climate control. Meron din itong 2 klase ng driving mode, gaya ng tinatawag na Eco Mode system at Power Mode. May kasama itong mga bottle and cup holder, mga bulsa o lagayan ng mga maliliit na gamit, glove box compartment at malawak na rear compartment storage space sa likuran, na may kasamang trunk light na rin, para kahit sa gabi ay makikita mo ng maliwanag ang mga bagahe sa likod ng compartment, lalo na kung ikaw ay may hahanapin. At pagdating naman sa mga impormasyon sa pagpapaandar nito, nilagyan itong Toyota Innova ng informative na analog type instrument panel gauge na may kasamang mga sign, indicator at notification na lumalabas dito sa oras ng mga pangangailangan, gaya ng low fuel warning, at naka-digital ang orasan kasama ang odometer nito. Ginamitan na rin ito sa manubela ng power steering type na klase at adjustable ang steering column na naka-tilt and telescopic pa. Naka-rack and pinion, kaya kahit malulubak at mababato ay hindi mag-wiggle ang manubela nito at hindi mawawala sa kontrol. Nilagyan na rin itong Toyota Innova sa roof panel ng ambient light system. Ito yung kulay asul na ilaw na makikita natin sa bandang unahan ng headlining. Maganda ito sa gabi, lalo na kung bumabiyahe tayo ng malalayong lugar. Binibigyan ito ng pagkakataong magkaroon ng magandang ambient ang loob nitong sasakyan at nakaka-relax pa. Pagdating naman sa mga safety features, syempre ito rin ang maganda sa Toyota Innova. Dahil kumpleto na halos yan. Meron itong tinatawag na speed sensing door lock na kusang naglalak ang pintuan sa oras na mabit nito ang 20 km/h kapag nakalimutan mong isarado o ilock sa oras na tumatakbo na. Sinamahan pa ito ng ISO fixed child mounts para sa mga upuan ng mga bata. Meron din itong vehicle stability control system na tumutulong para ma-maintain ang traksyon at kontrol ng manubela sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilis at pag-a-apply ng automatic braking system sa oras na malalagay sa peligro. Sinamahan pa ito ng anti-lock braking system o tinatawag na ABS. Para naman sa pagpiprevent ng pagkalak ng gulong sa oras na mga biglaang pagpipreno. At sinamahan pa ito ng electronic brake force distribution at brake assist upang mas mapahusay ang paggamit ng preno lalo na sa mga emergency braking. Meron na rin itong Toyota Innova na tinatawag na Hill Start Assist Control System. Kapag naipreno mo ito sa pataas na kalsada, pinapanatili ito ang kapit ng brake upang hindi dumausdos pababa. Sinamahan pa ito ng front and side impact beams, engine check warning, mga seatbelt sa kada upuan, at may kasama na ring mga airbags sa driver, passenger seats, at nilagyan na rin ng curtain airbags at knee airbags
para safe pati na ang mga pasahero sa loob nitong sasakyan. Meron na rin itong mga parking sensors sa front at rear na may kasama na ring rear camera para mas secure palalo ang pagpapark lalo na sa masisikip na lugar. Kaya masisecure mo ng maayos ang pagpapark o pagpapaatras nito at masisiguro mo na wala kang masasagi o mababangga sa likuran. Bukod pa dyan, itong Toyota Innova ay nilagyan din ng mga security sense na magpapanatili sa kapanatagan lalo na kung iiwan mo lamang ito sa labas ng iyong bahay o yung wala kang parkingan sa labas. Bukod kasi dyan, ay nilagyan din ito ng mga features para hindi basta-bastang magalaw, nakaw o makarnap sa mga pinagpaparkang lugar. Tulad na lamang na inilagay dito na number 1 ang engine immobilizer system para hindi mapagana ang makina sa kahit anong electrical procedure kapag wala ang mismong susi nito. Isa pa, meron na rin itong power door lock at central locking kasama ang anti-theft alarm system at anti-theft device na nagpapatibay sa seguridad upang hindi basta-bastang magalaw ng kahit na sinong magtatangka. Itong Toyota Innova noong year 2022 ay naglabas din ng iba pang bersyon na tinatawag na Toyota Innova Zenix. Ito ang bagong upgrade na modelo ng Toyota Innova na mild hybrid na rin. Sa susunod na video, ito naman ang tatalakayin natin. Well, ano nga ba ang pinakabuwang presyo nitong Toyota Innova na standard? Ito ay nagkakahalaga mula sa pinakamababa ng 1,261,000 pesos hanggang sa pinakamataas na klase na nagkakahalaga naman ng 1,808,000 pesos dito sa bansa. Kung nagustuhan nyo ang topic natin, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa baba ng video nito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din maklik ang subscribe button pati ng notification bell para naman mag-click palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan o parang sa ganun masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!